Magandang hapon sa inyong lahat. Ayon sa Artikulo 11, Public office is a public trust. Sa simple, dapat pagsiservisyo sa taong bayan. Pero ang nangyari, baliktad. Ang public office ay naging public enterprise ng mga politiko na pumasok sa gobyerno. At yan ang dahilan kung bakit nagka-leche-leche ang buhay ng mamayang Pilipino at ng bansang Pilipinas. Mga kasama, lumaganap ang korupsyon. Halos 800 to 1 trillion taon-taon na ang ninanakaw ng mga kawatan sa ating pamahalaan. Pero hindi lamang ang direktang pagnanakaw ang nagpapahirap sa ating bayan, kundi sa ibang forma ng pagnanakaw tulad ng paggawa ng mga batas, patakaran at programa na nagpapahirap sa kabuhayan ng ating bayan. Ang kontraktualisasyon ay isang anyo ng pagnanakaw, ang land grabbing, ang demolisyon, ang pagpapatupad ng 15 kilometer laban sa mga mangingisda at ang pagpaparent ng lupa ng Pilipinas sa mga dayuhan ng 99 years. Pero nyo, 99 years dahil bawal sa dayuhan ang magbayari ng lupa sa Pilipinas, inikutan at ang ginawa ay rent ng lupa ng 99 years. Kaya yung Silica Pac Silica dyan sa New Clark City ay nakuha ng mga Amerikano for 99 years, 1,619 hektarya. At yan ay isang anyo ng pagnanakaw. Pagnanakaw din ang batas tungkol sa provincial rate na dati ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya ay kapantay ng sa Metro Manila. Pero dahil sa patakarang provincial rate, nagawa nilang bawasan ang sweldo ng mga manggagawa. Yan ay corruption din. At yan ay lumawak pa ng lumawak at tumindi ng tumindi dahil sa paglaganap na parang kabuti ng political dynasty sa ating bansa. Ang political dynasty ang kakambal ng korupsyon, ng pagpapahirap sa ating bayan. Yan ang political dynasty. Kaya dapat wakasan na ang ganitong klase ng sistema ng politika sa ating bansa. Wakasan ang political dynasty. Wakasan ang korupsyon at magkaroon ng electoral reform. Hindi po pwede na ang ating eleksyon ay para lang sa mga sikat at mga bilyonaryo. Wala silang kakayanan, wala silang intensyon na maunlarin ang ating bayan. Kaya dapat mga kasama, mula ngayon, ay panawagan natin o maging panuntunan natin, break the mold. Na ang ibig sabihin, kumalas na tayo sa lumang sistema ng politika. At taglayin natin o hakbangin natin ang landas sa bagong politika. Politika ng pagkakaisa, politika ng pagkasama-sama na walang kulay na tulad ng ginagawa natin ngayon. Ito ang tamang landas, hindi ang landas ni Duterte, hindi ang landas ni Marcos, hindi ang landas ng mga political dynasty, sapagkat ang landas nila ay trahedya sa bansang Pilipinas at trahedya sa kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Kaya, mabuhay ang ating pagsasama-sama ngayong araw na ito. At sana hindi dito magtapos sapagkat ang pagbabago ay nasa
kamay ng sambayanang Pilipino. Yun lamang. Maraming salamat at mabuhay ang ating pagsapasama. Isigaw natin muli!